Iyakan. O, di ba? O. Ngayon, may naipakita ko sa inyo na 3 na puro pro-impeachment. Gusto nyo na po ba si Roque, mga kababayan? O, dito ho tayo. Si Roque. Utak, sandamukal ng mga ayuda. Ano ba? Ito na naman! Inayupak na yan. Kada naman si Roque ang maitatopic natin, nakabuka. Yung bunganga, mga bossing. O tapos nagagalit doon sa mga vlogger. Kasi daw ho, mga kababayan, pinipigilan daw po namin sila na nagpapalaganap ng boses ng mamamayang Diyos ko po. Bawal ang kasinungalingan. Pwedeng magpalaganap. Di ba? Pwedeng magsalita. Pero bawal ang kasinungalingan, Roque. Ano po ang sinasabi ni Roque dito, mga bossing? Kasi daw po madidismiss ng tuluyan yung impeachment. Now, siyempre, ang nais natin matapos na yung impeachment na yan dahil kalokohan naman yan. Yung impeachment na yan ay produkto ng bribery. Kapalit na sangkatutak, sandamukal ng mga ayuda na ibinigay sa mga kongresista. Kailangan mong patunayan niya, Roque, para mapapaniwala mo yung mamamayang Pilipino. Hindi lang po pwede yung paganyan. Ganito, may binigay. Kung ikukumpara yung ipinaglalaban ninyo, Roque, kung ikukumpara ho yung pinaglalaban nila, Roque, mga kababayan, na meron daw pong 150 million na bawat isang senador ang nakatanggap para lang daw po lumagda sa impeachment. Wala naman kayo ebidensya Wala naman kayong maipakita Yung mga bayot, sorry. Kasi ito si wala po Alam ko hindi naman bayot yung isa yung based on what we heard po, no? 150 million bag daw po sa kulay bag na itim ang ibinibigay doon sa mga congressman para daw po pumirma sa impeachment. Wala din pong mga naipakitang mga ebidensya versus ho, mga kababayan, dito sa kinakaharap ni Inday Sara Duterte na ang mismong ebidensya ho, mga bossing, ay nanggaling sa kanila at sila ang nagbigay o ang nagsumiti po sa COA. No? Ang Office of the Vice President po at ang Department of Education na pinamumunuan ho ni Inday Sara Duterte. Sila po ang nag-submit, mga kababayan. Di ba? May ebidensya versus walang ebidensya. Yan ang pagkakaiba, Roque. No? Walang pinagkaiba yan doon sa leader ng mga nagpapakalat ng fake news na ngayon ho ay nakakulong doon sa ICC, si Duterte. Puro po fake news ang sinabi. Adik daw ang Pangulo. Walang maipakita ebidensya. Merong nilabas, GAA, BICAM o ano na naman. Wala naman, hindi naman nila napatunayan. Di po ba? Etong grupo na ito, puro lang po mga inventor to. Buti hindi to nabuhay nung panahon nila nila Thomas Edison. Malamang po kung nabuhay itong mga ito sa panahon ni Thomas Edison, baka sila po ang naka-imbento ng pagsisinungaling. Dahil puro kasinungalingan ang lumalabas dito sa grupo na ito. No, mabuti na lang po sa panahon natin sila nabuhay. Kung hindi, malamang itinanghal ito. Ang inventor ng pagsisinungaling, si Duterte. Na nakakulong ngayon sa ICC. Sergeant at Arms, si Roque. Treasurer, si Maharlika. Di po ba? Tuloy mo. Walang pagkakaiba po yan dun sa decision to convict Corona siguro na ang kapalit ay yung mga disbursement acceleration program na ibinigay ng administrasyon ni Presidente Aquino. So sa akin, on that ground alone, dapat yan ay mabasura na dahil hindi dapat ginagamit ang kaban ng bayan para gamitin ang impeachment bilang instrumento ng political vendetta. Wala. Roque, paano mo ipapaliwanag na pamumulitika lang yung yung impeachment? Samantalang ayan nga, hindi nila maipaliwanag yung mga
resibo nila. Paano mo din sasabihin sa bayang Pilipinas na yung pagbabanta ni Inday Sara Duterte, pamumulitika lang yun ng gobyerno? Sa bibig mismo ni Inday Sara Duterte nanggaling yun. Di ba? Yang impeachment po ay nakareserba sa pinakaseryosong paglabag sa saligang batas, graft and corruption, at saka yung pagtataksil sa bayan kapag merong sumakop sa atin, at hindi dapat yan ginagamit sa politika lamang. Hindi, ayun no. Hindi nga maipaliwanag eh. Di ba? Plunder. Oh. Di ba, Roque? Paano niya sasabihin pamumulitika? Hindi ba kayang mahuli si Roque? Sayang. Oh, apelyido. So Uuwi din ho yan ng Pilipinas, mga kababayan. sa akin, kulang po tayo, talagang dapat ang Senado as an impeachment court para pag ma-dismiss ang impeachment ay hindi na po yan makukwestiyon sa Korte Suprema. Yan naman po ay sinasabi ko lang naman. No? Kaso wala nang dismiss. Hindi nga umubra. Nanumpa na si Chis Escudero at nanumpa na din yung mga senador. Wala nang dismiss. Roque, tuloy na. Based on my experience, Ngayon, kapag ka pag na-guilty yan, naku po. Hindi na pwedeng tumakbo si Inday Sara Duterte sa kahit na anong posisyon. No? Hindi na siya pwedeng maging leader sa paggugobyerno, mga kababayan. bilang isang abogado na ang daming beses na naka-appeal sa Korte Suprema at saka bilang profesor ng constitutional at ng international law. Well, anyways, pasensya na po kayo naputol ang ating broadcast ng earlier, pero ito po yung pagtatapos ng broadcast na yan. May broadcast pa si Roque. Ano po? Hindi pwedeng hindi mag-vlog na ngayon si Roque, mga kababayan. Bakit to? Naku, wala nang pogo eh. Oh, wala nang pogo. 'Di ba? Kaya kailangan yung revenue na lang ni YouTube. Oh, Cheche Boreche, kaya din nila tinuloy kasi kasabwat ang mga politiko. Sabi, may YouTube yan. Sabi ni CEO. Sabi ni Gilbert Aguirre, the purpose of investigating Sara is to find out the truth. And he wants it to be dismissed. Therefore, Bato claims the Holy Spirit is baloney. Siratok-tok niya si Bato. May saltik yata yan eh. So sa akin, kulang, magpasensya lang tayo hanggang bukas dahil naniniwala naman po ako na bukas posibleng ma-dismiss pa rin yan kapag nagkaroon na ng desisyon ng Senado as an impeachment court, at kung magtuloy man sila, magkakaroon sila ng desisyon na kinakailangan tapusin ang paglilitis on or before June 30. At kung ano man ang desisyon ng Senado pagdating ng June 30, kung i-dismiss o... Hindi, sandali, Roque. Sandali. Alam ko malaki bunganga mo, pero hindi papayag ang mamamayang Pilipino na kagatin yung kalendaryo ni Tolentino. Hindi papayag, no? Patibong yun para sa mamamayang Pilipino. Pag kinagat nyo ito, pumayag kayo na hanggang at 30 yung impeachment, ibig sabihin tinatanggap nyo na hindi pwedeng tumawid sa 20th Congress, sa 20th na pang 20th na senador itong impeachment, no? Patibong yan eh. Ano lang ho nila yan, mga kababayan. Maggawa lang sila ng konting aberya, tapos isang araw o 2 araw yung maliban, nako, uusog na ho yan. Sabi, wala na, hindi na pwede, no? O next year ulit, wala na kasi hindi natapos ng 19th Congress. Hindi papayag dahil naniniwala ang sambayan ng Pilipino na continuing body ang Senado. Huwag kang dyan, okay? magpapatuloy, hindi na po yan ma-review ng Korte Suprema. Kasi yun ang ibig sabihin ng salagang batas na sole judge.